Hindi po ba ngayon, kakailangan po lahat ay accept. So itatry po namin to accommodate, siguro naman kaya po ng school yun. Usually pagka ganito, ano yung mga magulang ho, ano ba yung mga nag-encounter nilang problema? Nahihirapan ba sila sa paghanap ng mga classroom? Hindi po, kasi alam na po nila yun, especially po yung Alright, susubukan po natin balikan na lamang mamaya si Susan Enriquez. Mahigit 7,000 estudyante magbabalik eskwela naman sa Davao City National High School. Sa detalye, may live report si Marlon Palmahil ng GMA Davao. Marlon. Mayong buntag, Igan, handa na rin ang lahat ng mga guro at mag-aaral dito sa Davao City National High School sa unang araw ng klase. Sa ngayon, nagsisidatingan na ang mga mag-aaral o mga estudyante dito sa Davao City National High School, lalo na itong mga first-year student kasama ang kanilang mga magulang. Ang inyong nakikita ngayon ang assistance desk ng mga polis dito sa Davao City. At kanina naka-standby na ang mga polis sa labas at sa loob ng Davao City National High School. Ang Davao City National High School ang isa sa pinakamalaking public high school dito sa Davao City. Mahigit 7,000 ang mag-aaral. May 150 classrooms dito at may isang shift lang ang klase, 7 a.m. hanggang 5:30 p.m. Ngayong umaga nakatakda namang iikot si Police Chief Superintendent Jaime Morente, ang Regional Director ng Police Regional Office 11 para sa isagawang inspeksyon sa iba't ibang paaralan dito sa Davao City at una nga nabibisitahin ang Davao City National High School. Ngayong umaga mga bandang alas 7 ng umaga ang magsisimula ang flag ceremony dito sa Davao City National High School at sa inyong nakikita ay unti-unti nang dumarami o dumadagsa ang mga estudyante at may mga guro na rin na dumating dito sa paaralan. Yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Marlon Palmahil ng GMA Davao. Lalo pa kung lumakas at bumilis ang Typhoon Ambo habang patuloy itong kumikilos palayo naman ng Pilipinas. Isang active low pressure area ang namataan sa southern Mindanao. Mula naman sa Pag-asa, may live report si Katrina Son. Katrina? Connie, sa pagtataya ng Pag-asa, uulanin daw ang ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya naman paalala nila sa mga papasok sa eskwelahan ngayong araw na huwag kakalimutan magdala ng payong. Batay sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, napanatili raw ng Bagyong Ambo ang kanyang lakas habang nililisan nito ang bansa, ngunit wala na raw itong dalang panganib sa ating bansa. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 km per hour at bugso ng hangin aabot sa 170 km per hour. May dala pa rin itong lakas ng ulan na 20 to 30 mm per hour. Nasa layong 380 km east of Basco, Batanes na ito. May diameter o lawak din itong 400 km. Bukas ng umaga, inaasahang itong nasa 640 km northeast of Basco, Batanes. Martes ng hapon, inaasahang nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ambo kung hindi magbabago ang kanyang pagkilos. Samantala naman, may namataang low pressure area na nasa 870 km east of southern Mindanao. Maaring maging pangalan raw nito kapag naging ganap na bagyo ay Butchoy. Patuloy pa rin itong minomonitor na Pag-asa sa ngayon. At yan ang latest update mula dito sa Pag-asa. Connie? Maraming salamat, Katrina Son. Sa puntong ito, mga kasama natin si NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos. Good morning po, Yusek. Igan, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano na po ang epekto nitong Bagyong Ambo dito po sa ating bansa? May mga ika nga natanggap kayong mga report, Yusek? Opo, at Igan, yun na nga, may mga mangingisda na naman na nawawala. Pero yung una na reported na 30 ay na-recover naman natin at wala naman namatay. Pero mayroon pang 7 ngayon na pinaghahanap. 3 dito sa Pandan ng Catanduanes, 2 doon sa Camarines Norte, isa sa Romblon, at isa dito sa Cainta. Igan, hindi naman ito mangisda, bata ito natangay ng Cainta River. So bali 7 ang pinaghanap natin ngayon. Diyan sa Bicol area, nandiyan naman yung Coast Guard at saka yung Naval Forces sa Southern Luzon na kasama ng ating mga local na mangingisda. Nakatambay, Igan, yung 2 helicopter natin ng Tactical Operations Group, Philippine Air Force, na sana po magandang panahon ngayon makalipad na. Okay, hindi sila nasabihan, Yusek? 28 pa lang, Igan, 28 ng May, ay nasabihan na sila na mayroon low pressure area
east of Borongan, 28 May. Pagkatapos, nag-develop ito ng tropical depression at saka storm. Nasabihan naman sila, Igan, hindi tayo nagpulang. Okay, may mga stranded pa ho ba sa mga pier natin? Meron pa, Igan, pero kahapon, dahil palayo na ito si Ambo, ay yung ibang pantalan ay nag-open na, kagaya nitong sa Blang, Opo. sa may papuntang Mindoro, yung sa Batangas. Except, Igan, yung doon pa sa Tabaco, Albay, yung papunta sa Catanduanes, dahil masugit pa ang karagatan doon, kaya hindi pa naka-open. Meron ba tayong impormasyon sa halaga po ng pinsala sa ari-arian, Yusek? Wala pa, Igan, dahil hindi pa nakalabas sa Philippine Area of Responsibility itong si Ambo. Pagka lumabas na ito sa Philippine Area of Responsibility, saka lang magbigay yung Department of Agriculture, DPWH. Pero sa ngayon, Igan, sa ating mga nakikinig ngayon, yung ang nasira ngayon yung sablayan dyan sa Occidental Mindoro, mga tulay, at dyan sa Kalintaan, Busuanga, may mga nasira dyan ng mga tulay. At dito sa Northern Luzon, Igan, sa nakikinig sa atin, yung Cannon Road ay sinara muna pansamantala dahil nag-rock slide dyan. Maraming mga bato na nahulog sa Cannon Road, kaya hindi advisable ito lang gamitin. Kung pupunta sa Baguio, yung papunta at sa kapalabas, gamitin lang muna natin yung Nagilian Road at sa Marcos Highway. Okay, sa pangahalatan, anong rehiyon ang grabing napinsala ni Ambo? Dito lang ilan sa Bicol Region. Doon sa Cagayan Valley, hindi naman nakapinsala ng gusto, hindi man umapaw yung Cagayan River. Opo. Dito lang sa Bicol Region, Igan. Salamat po, Yusek. Good morning. Maraming salamat din na umaga, Igan. Undersecretary Benito Ramos po, Executive Director ng NDRRMC. At ang pinakahuling balita sa pagbabalik eskwela sa iba pang mga paaralan. Sisilipin po natin yan. At tagahanga ni Manny Pacquiao na may karamdaman na paiyak ng yakapin ng kanyang idolo. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Ngayong Lunes, di inaasahan ang kanilang unang pagtatagpo. May bago ka bang maniligaw? Mami, huwag mo nang tuksuhin. Di rin inaasahan na sila'y magkakasundo. Talaga kaya. Kasi Nakakatakot. nagtitingin sa baba, kapit ka lang sa akin, okay? At di inaasahang magkakahulugan sila ng loob. Gusto ko lang yung one day, may pagmamalaki talaga ako sa family ko, lalo na dun sa babaeng mamahal ko. Kasalanan bang ibigin ka pagkatapos ng hiram na puso? Alam naman siguro natin kung anong klaseng nilalang yung ama niya. Ang pagmamahal ni Rowena para sa anak. Mahal po kita kahit di niyo po ako mahal. Napagtanto lamang niya. Naglayas na ata yung anak ko, no? Noong wala na si Luna sa piling niya. Namimiss ko na po si Luna, Nay. Sana okay lang si Luna, anak. Sana hindi siya napahamak. Luna Blanca. Gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras sa GMA Telemaban.